Proverbs verse 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Sa wikang Tagalog naman po, ito po ang sinasabi niya sa Kawikaan, Kapitulo 3 at versikulo 5 hanggang 6. Sabi niya dito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay papatnubayan sa iyong mga tatahakin. Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ngayon at nanonood ngayon ng Salita ng Buhay. Ito po ang salita ng Diyos na ating tatalakayin ngayong araw na ito ng Martes. Ito ang panawagan ng Diyos sa ating Kristiyano at mga mananampalataya sa Kanya sa araw pong ito. Tayo po ay manalangin. Mahal namin Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito na kami po ay nabigyan ng pagkakataon, O Lord God, na pag-aralan ang iyong salita. Buksan mo nga po ang aming puso at isipan, O Lord God, upang mapag-usapan at matalakay ang iyong salita ng ayon sa iyong kalooban. Gabayan mo nga po kami ng iyong Santong Espiritu upang siyang manguna sa bawat mga salitang aming mga bibigkasin ay mabigyan linaw, nawa o Diyos, at kaliwanagan ang iyong mga salita sa aming pag-aaral na ito. Wala po kaming kakayanan sa aming sariling lakas, O Lord God, upang ito'y unawain. Ngunit sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, kami po ay umaasa at magtitiwala sa iyong gabay at ang pangunguna sa aming pag-aaral na ito. Naway gabayan mo po kami, O Lord God, sa lahat po ng aming mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Salamat po sa buhay at sa kalakasan ng iyong pinagkakaloob. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To trust God is to have faith in Him. Kailangan po natin ng magtiwala ng buong puso sa Kanya. To have faith in Him. Ang panawagan sa ating mga Kristiyano ay ang magkaroon ng uri ng pananampalataya na kung saan ay ibibigay natin ang ating buong buhay sa kamay ng Diyos. At alam ko po bilang mga tao na naririto sa lupa ay hindi ito madaling gawin, lalo't nakasanayan na po natin na sa ating buhay simula po ng ating pagkaroon ng sariling pag-iisip at desisyon. Nakasanayan na nating tayo ang kumukontrol sa ating buhay, na hindi tayo magpapakontrol sa iba, higit lalo kung hindi pa natin natutunan na ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay, ay nakasanayan na natin na sa bawat gagawin natin, sa bawat desisyon natin, mapapinansyal man ito o sa mga suliranin natin, ay tayo mismo sa ating sarili ang gumagawa ng desisyon. Ngunit kailangan po natin pagsikapan bilang mga Kristiyano at naniniwala sa ating Panginoon na siyang may likha sa atin, ay kailangan po natin sikaping baguhin ang mga nakasanayang ito at pag-aralan natin at sikapin natin magtiwala sa Diyos sa lahat ng ating mga gagawing desisyon o sa ating
lahat ng ating mga gagawin, mapamalaki man ito o maliit na suliranin sa ating mga buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pagbibigay natin. May halimbawa natin ito sa pagbibigay ng susi ng ating buhay sa kamay ng Diyos. Dahil bilang Kristiyano tayo po ay naniniwala na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang daan patungo sa mapayapa at masayang pamumuhay. Marahil marami sa atin ang nahihirapan pa na magtiwala ng buong puso sa ating Diyos, lalo pa sa panahon na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, mga bagyo na ating tinatahak ay sunod-sunod, at pakiramdam natin ay hindi natin nararamdaman ang ating Diyos sa ating buhay, at pakiramdam natin ay hindi tayo dinidinig sa ating mga panalangin. Mga kapatid, huwag po tayong manghinawang magtiwala sa Diyos, at huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Higit po natin lalong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating mga nararanasan, ang ating mga ginagawa, higit lalo sa paggawa ng desisyon sa panahon na tayo po ay dumaraan at dumaranas ng mga bagyo at mga anumang pagsubok sa ating mga buhay. Ito po yung panahon na kumikilos ang Diyos sa atin. Inaantay lamang po niya tayo na lumapit sa Kanya at buong pusong magtiwala sa Kanya. Ano man ang ating kalagayan, sabi nga niya sa Kanyang salita, magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso kahit ano man ang ating kinalalagyan. Ang panawagan ng Diyos ngayong araw ay ang magtiwala sa Kanya ng buong puso at huwag manangan sa ating sariling kakayanan. Alam ng Diyos ang tamang landasin na dapat natin tahakin kung hahayaan natin siyang pangunahan tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. May plano siya sa bawat isa sa atin. Sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans that I have for you, says the Lord, plans for peace and not evil, to give you a future and a hope." Ang tamang landas ng buhay patungo sa ating Panginoon ay matagal nang inilaan ng Diyos sa atin, kahit nung tayo po ay bago pa lamang na isinilang dito sa mundo, nakalatag na po ang plano niya para sa atin. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, alamin at pag-aralan ang Kanyang mga salita, at alalahanin siya sa lahat ng ating gawain sa buhay, dahil siya ang ating Diyos na may nakakaalam ng lahat at nang may likha sa atin lahat dito sa mundo. Buong puso at lubusan tayong magtiwala sa Kanya, at huwag tayong manahan sa ating sariling kakayanan. Sa lahat ng ating gagawin, alalahanin natin siya, manalangin, pagnilay-nilayan at pag-aralan natin ang kanyang mga salita, ang nilalaman ng Biblia na Kanyang pinag-uutos, dahil ito po ang garantisadong paraan para magsilbing ilaw sa ating paanan at magsilbing liwanag sa atin patungo sa tamang daan na nais niya sa bawat isa sa atin, sa ating mga buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso ay isang paraan upang matanggap natin sa ating buhay na ang Diyos
ay laging nasa atin. Kahit na sa palagay natin ay hindi natin siya nakikita. Ang pagtitiwala natin sa Kanya ang magsisilbing paraan upang higit natin siya makilala at maipakita ang ating buong pananalangin at yung ating faith sa Kanya. Sabi nga niya sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sa ating pagtitiwala sa Diyos, maunawaan natin ang pangangailangan natin sa Kanya sa ating mga buhay. Siya ang magbibigay ng direksyon tungo sa mapayapa at masaganang pamumuhay na siya namang nais niya sa bawat isa sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng sapat na karunungan at kaalaman para makapamuhay ng ayon sa Kanyang palooban. Tungo rin ito sa ating kaligtasan. Mapalad ang mga taong nagtitiwala sa kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Sabi niya ito sa Kanyang salita sa Jeremiah 17 verse 7. At kahit po sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mananatiling tapat at totoo sa bawat isa sa atin. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya ng buong puso at huwag tayong malangan sa ating sariling kakayanan. Yan po ang panawagan ng Diyos sa araw pong ito. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, na kami po ay iyong ginabayan at pinangunahan ng iyong salita, O Lord God. Dalangin po namin na buksan po ninyo ang bawat puso namin, O Lord God, upang maunawaan at mapag-aralan, matutunan na magpagkatiwala sa inyo ng buong puso ang lahat po ng aming mga desisyon sa buhay, ang lahat po ng aming mga gagawin, O Lord God, na ikaw nga po ang manguna. Salamat po sa inyong Santong Espiritu, O Lord God, na siyang lagi pumapatnubay sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya na iyong pinagkaloob, higit lahat sa buhay, O Lord God, na aming tinataglay ngayon. Binabalik po namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ng Ama at ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Salamat po at God bless po sa ating lahat.